Binabantayang low pressure area invest na si 91W posibleng itaas bilang tropical depression sa loob ng 48 oras. Pero patuloy na shear line, magpapaulan pa rin sa silangang bahagi ng Northern Luzon at ilang bahagi ng Southeastern Luzon. Mindanao nakakaranas na ng malawakang pag-ulan bunsod ng nabubuong surface trough extension mula kay 91W. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, January 13, 2026. Ang oras sa ating boss may maga ay alas 11:34 na ng magtatanghaling tapa. Nagkakaroon na ngayon ng accumulated water vapor pa rin sa silangang parte ng Luzon, bunsod pa rin ng shear line at sa bandang Mindanao naman at Eastern Visayas, unti-unti na rin kayo magiging maulan dyan habang lumalapit ngayon itong extension trough ni 91W. So kahapon may nagsasabi nga daw ay yung mga report ng mga ibang weather vloggers, tinawag nila itong 90W, which hindi po. Dahil last year pa nung December, binanggit na natin yan sa report na meron nga pong low pressure area dyan sa may bandang pagitan ng Vietnam at bandang Brunei. Borneo, pagitan po ng Vietnam. Meron kasing bumaba na atmospheric pressure dyan. Hindi yan lumitaw sa TC sector, pero doon sa isang backup natin sa TC sector, tinawag itong 90W. So bago bago magpasko noon ay nagtaas ang TC sector natin, maging ang Joint Typhoon Weather Center, tinawag nila yon as 90W. So hindi po 90W yung binabantayan nating low pressure area ha. At makikita po natin dito sa dashboard hindi siya lumalabas. Ibig sabihin po hindi pa rin gumagana yung ating mas closer real time ng ating computer generated tropical cyclone sector. Ayan, hindi pa rin nag-update. Nag-freeze siya sa gantong data pa rin nung December 10 ng nakaraang taon pa. Pero wag mag-alala, gaya nga po na sinasabi natin, lagi po tayong merong backup na i-backup data po tayo dyan. Pwede nyo pong tingnan dito sa may bandang fail-proof data. Dyan nyo po makikita yung pinaka-actual ng status nitong Invest 91W. Mapapansin natin ay color yellow pa rin siya. Ibig sabihin, mababa pa rin ang chance niya sa loob ng 24 oras na ito'y magiging isang ganap na bagyo. So probably siguro binanggit na natin kahapon ha. Malalaman natin yan by Thursday o Friday o sa darating na weekend. Diyan natin malalaman na kung posibleng mag-organize nga. At sa mga forecast nga po ng ibang mga weather agencies gaya ng Japan Meteorological Agency, within 48 hours daw ay posible nila itong itaas as tropical depression. So kung sakali man ha sa loob ng 48 oras itaas yan ni Japan Meteorological Agency, ibig sabihin sa atin sa Pilipinas kay Pag-asa, siguradong itataas yan ni Pag-asa as tropical depression. So kung sakali man ay itaas ni Pag-asa yan, tatawagin natin yan sa unang bagyo ng taon o low pressure area, o sakali sabihin na nating tropical depression. Just in case, tatawagin natin yan sa pangalang ADA. So parang sa isang computer game yun na karakter na nilalaro ko noon. So ADA yung magiging pangalan ng just in case itong si 91W mag-organize siya sa darating na Huwebes o Biyernes at kung sakaling nga ito tuloy-tuloy na itaas yan ni Japan Meteorological Agency dahil sa huling forecast nga po niya within 48 or next 24 hours o sa susunod na 24 oras posible nila itong itaas as tropical depression kapag bumaba na nga masyado sa 1,004 hectopascals yung atmospheric pressure. So yung basihan natin mula sa Tropical Cyclone Advisory para ma-recall natin ha, para sa mga nagtatanong ano yung source natin, kompleto po tayo mula sa ating Tropical Cyclone Advisories and Forecast. Kung mapapansin nyo, hindi pa nagtataas sa bandang West Pacific Basin. Wala pa masyadong itinataas si Joint Typhoon Weather Center dito. Yan.
Pero kay Japan Meteorological Agency, itinaas na nila ito as low pressure area na at 1,006 hectopascals. Yan. So within 24 hours, ito yung within 24 hours ng Japan Meteorological Agency, yan, at 1,008 hectopascals, mananatili siyang low pressure area. Pero sa susunod na 24 oras or within 48-hour period po, dito, magbabago. Posibleng itaas as tropical depression ni Japan Meteorological Agency. So, kung bumaba, para sa kanila, bumaba yan sa 1,004 hectopascals, posibleng tawagin yan as tropical depression. At nasa loob yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung mangyayari po yan, either nitong darating nga po na Thursday o Friday, sundin niya ni Pag-asa, malamang tatawagin yan as tropical depression ADA. Yan ay magiging unang aktibong low pressure area natin ngayong taon, just in case po. So mukhang meron na kaagad tayong hindi natin masabi kung mahinang bagyo or moderate na tropical cyclone dahil yung atmospheric pressure naman niya hindi siya nakikitaan na bababa sa 998 hectopascals pababa. Naglalaro lang siya hanggang 1,002 hectopascals. So parang mahinang bagyo lang ito, ganon, parang mahinang bagyo na magdadala ng malawakang ulan. So para klaro po ha sa mga kababayan natin. So bago tayo sa tropical cyclone sector, mula sa ating dashboard muna, sa ating ulat panahon, makikita natin ang maulan na bahagi pa rin ng silangan ng Luzon. Well, very obvious po rin ang shear line po ay patuloy pa rin na magdadala ng maulap at maulan mula sa may bandang Cagayan Valley, pababa pa rin yan hanggang southeastern Luzon. So damay pa rin ang Kabikulan sa magiging maulan at maulap na panahon. Siyempre, apektado din ang ilang bahagi sa Central Luzon, yan sa bahagi ng pagitan ng Tugigaraw, Santiago, hanggang dito sa may bagitan po ng Central Luzon, ng bandang Pampanga or bandang Nueva Ecija, din pababa ng Metro Manila at Calabarzon area. So mula dito sa ating dashboard, kitang-kita naman po yung malawakang pag-ulan, which is halos stationary kahapon. Sa ating rainfall advisory mula sa data feed ni Pag-asa, makikita natin ay ang Mindanao ay nakataas. Ang rainfall advisory sa kanila, very obvious naman po. Dahil yung surface trough nga po nitong C91W ay umaabot na po o nagpapang-abot niya dyan sa may bandang Mindanao, usually Davao de Oro, Sarangani, o most southern sections ng Mindanao. So kasama na ang buong Davao de Oro na yun, kasama ng Compostela Barin yan. At sa may bandang west sections naman, bandang Sarangani, Davao del Norte, siyempre City of Davao kasama na. So most of Davao region ay magiging maulan na raw po. Magdala po ng payong just in case at posible po ang mga biglaang malakas na downpour na magbubunsod po ng baha o posibleng baha. Within 2 to 3 hours daw ang persisting na forecast nito. So madalas, moderate at occasionally heavy rains daw ang aasahan. So kasama na ang Davao Occidental at most of Bangaga, Katiil, Boston sa may bandang Davao Oriental naman. So 2 to 3 hours daw ang persisting ng forecast. Ingat po sa posibleng pagbaha mga folks. Sa ating current conditions muna sa Maynila ay overcast, gloomy, haze, atmospheric cloudy pero hindi dito sa amin sa Caloocan. Very obvious naman sa ating live CCTV snapshots na mag-gloomy at haze ang paligid dito. Yan. So, mataas ang accumulation ngayon ng shear line. Yan. So, very obvious naman yan at very stationary. Sa lowest temperature na itala na Cavite Station, kaninang 4:20 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25 degrees Celsius flat. Kahapon ang pinakamataas sa amin, 29.7 degrees Celsius. Tanghaling tapat ito kahapon at 12:31 PM ng tanghali. So, ang aming heat index mababa at 34.5 degrees Celsius dahil mataas ang aming outside humidity kahapon. Yan. So, diretso agad tayo sa peak system in past 24 hours. Ang Davao Airport naman ang may pinakamataas na air temperature na 33.5 degrees Celsius. At sa Baguio City, nanatiling maginaw ang kanilang temperatura na 14.8 degrees Celsius na lowest temperature sa bansa. At sa Inulan naman, ang Alabat, sakop ng Quezon Province, malamang ito ay nakatotal sila ng 118 millimeters na total rainfall. So, nagkaroon sila ng mabigat-bigat na ulan since kahapon. Wala kami naging pag-ulan sa Caloocan, so diretso agad tayo sa ating outside humidity, 78%, medyo concentrated. Saturated po ang ating outside humidity o mataas ang water molecule, moisture. At mataas ang ating barometric pressure at 1,012 hectopascals and steady ito since last hour. So mataas ang high pressure area sa Metro Manila
So malabong makalapit dyan ang anumang low pressure area just in case manatili sa mataas ang atmospheric pressure. Kung hindi man tumaas ng konti. Sa ating sea level naman, low tide po tayo ngayon pero patuloy na malakas ang alon sa hilagang bahagi ng Luzon hanggang sa may bandang silangan ng Nodo Luzon dahil pa rin sa patuloy na pagdaloy ng malakas na hangin ng amihan po. So maalon po, delikado pa rin po. At sa bandang Mindanao, medyo umaalon na rin sa may bandang southeastern Mindanao, bunsod naman ng umiiral naman na bugso na hangin dulot po ng surface trap dyan. At yung bumababang atmospheric pressure dala ni extension ni 91W. Sa atin naman almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:24 AM at lulubog po ito mamayang 5:44 PM. At sa ating moonrise and moonset, well, nasa 27 illuminated na po, waning crescent. So, ibig sabihin, palubog pa lamang po ito at 17 degree elevation. Palubog pa lamang po yung ating buwan mamayang 1:06 PM. Bukas po, ng 2:26 na madaling araw naman, ang magmo-moonrise ito. At sa ating local weather outlook, para ngayong Martes at Miyerkules, magiging maulap pa rin tayo sa maghapon at chance na pag-ulan daw 100% chance. So, importante ang payong mga folks at ganun din bukas ng Miyerkules, nasa 90% ang chance ng pag-ulan. Highest and lowest pressure expected, maglalaro 29 degrees Celsius. And lowest pressure expected ay 23 to 24 degrees Celsius. So, mostly, magiging maulap tayo karamihan hanggang bukas po yan. At mukhang tuloy-tuloy yan hanggang this weekend. Dahil sa mas magiging ma-accumulated ang ating kaulapan. So magiging maulap tayo kadalasan ngayong araw hanggang sa susunod na mga araw, magdala na lamang po ng payong dahil ganyan na magiging sitwasyon natin nitong linggong ito. Makikita natin sa short-term weather forecast, halos maulap at very overcast po ang ating buong week hanggang weekend po yan. Kitang-kita naman sa ating short-term weather forecast dito sa amin sa Caloocan. So, diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makita muna natin dito sa water vapor mula sa NOAA, CIMMS data. Pakita natin na mataas pa rin na water vapor sa silangang parte ng Luzon. Bunsod pa rin na umiiral o tuloy-tuloy na shear line dyan. Ayan, ito po yung madaloy ng hanging amihan sa itaas. Ayan. At dito naman yung medyo malamig na hangin na mainit na hangin na nagko-collide dito at nagkakaroon tuloy ng accumulated water vapor dito na nagbubunsod ng maulang bahagi na ito ng eastern part ng Nodo Luzon hanggang southeastern Luzon. Umaabot din yung water vapor sa Calabarzon area at Metro Manila, so malinaw naman yan. Pero sa ating maulap na paligid, base sa ating Himawari GMA satellite imagery, mapapansin natin mga light to moderate showers ang nakikita natin ang madalas na magiging maulan dito sa hilagang silangan ng Nodo Luzon. Maulap pa rin ha. Hindi kagaya sa may bandang Kanluran, halos moderate ang panahon sa kanila dyan. Yan. At malamig na panahon hanggang Pangasinan na yan at Zambales area. Pero pagitan nga po niyan, mapapansin natin ang Nodo Luzon, mula bandang Apari, sakop ng Apari, ilang bahagi ng Babuyan Islands, Cagayan Valley, yan, Aurora region, pababa na yan ng Bico region, magiging maulap at kalat-kalat po ng mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulugang iiral. Siyempre, damay ang NCR, ilang bahagi ng Calabarzon, damay na rin ang most of Mindoro or Southern Luzon, kabilang na ang Marinduque, Romblon, Masbate, Burias Island, at most of Palawan area, lalo na sa Coron, Palawan hanggang El Nido po. Partly cloudy to mostly cloudy din ang iiral sa Puerto Princesa hanggang dulo po ng Batara sa Balabac, maging sa Kalayaan Group of Islands. So, isolated rain showers po ang aasahan natin sa maghapon na may mga pagkulog at pagkilat, magdala ng payong mga folks. At sa Visayas area naman, despite na maulap, overcast din ang panahon, partly to mostly cloudy, lalo na sa bandang Panay Island, kasama ng Iloilo, patawid na yan ng Bacolod at most of Negros Oriental area at katimugang bahagi ng Negros region. Magiging maulap at kalat-kalat din na mga mahihinat katamtamang pag-ulan ang nakataas, maging dyan sa paligid ng Canlaon. Sa Cebu naman at Bohol, ganun din, maulap at kalat-kalat din na mamahinat na katamtamang pag-ulan ng iiral. Ayan, so kung titingnan natin kung mataas ang heavy rain potential sa inyo, kung clusterized, halos clusterized lamang na manandalian lamang ang magiging heavy rain. Pero madalas, moderate ang magiging pag-ulan sa inyo. Kabilang na ang Cebu at Bohol area, so malinaw naman po yan mga folks. Magdala po ng payong. Ganon din sa bandang Southern Leyte, pero dito sa bandang Eastern Samar, mapapansin natin halos hindi ganon ka maula, pero partly to mostly cloudy pa rin ang umira. Silang bahagi pa rin ng Northern Samar hanggang Lawang, Oras, at dito sa Eastern Samar, pababa ng Dolores
hanggang Guiana, Eastern Samar. Isolated na nakataas sa inyo dyan, 60% daw ang tsansa ng uulanin sa inyo sa maghapon. Importante po ang payong mga folks. Pagdating naman sa Mindanao, dito ngayon ang mas concentrated ang malawakang pag-ulan. Dito mataas ang heavy rain potential sa inyo. Nabanggit na natin sa buong Davao Region, yan, Cagayan de Oro, and most of Davao Region na po yan. So kasama na ang Davao Oriental, Davao del Norte, kasama na ang Davao del Sur, yan, Davao Occidental, at most ng Sorsogon area, kasama na ang Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Central ng Mindanao sa Bukidnon, Agusan del Sur, at most of Surigao Region at Caraga area. Ingat po sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa katimugang bahagi ng Mindanao dahil po sa extend na po yung malawak at step neto dahil sa nagde-develop nga po na binabantay natin na low pressure area na C91W dito. So anytime moment, within 48 hours, papasok na yun ang ating Philippine Area of Responsibility dahil kikilos ito pahilagang kanluran nga po. At tumalabas na nga po sa mga empirical forecast na ito ay dadaan pa ng silangan ng Mindanao hanggang dito sa may bandang silangan ng Visayas at posible pa itong mag-traverse dito sa bandang South Luzon. So tingnan natin mga folks at makikita po sa buong Kamindanaoan ang malawakang heavy rain showers. Ingat po sa mga kababayan natin. Maabot yan hanggang Northern Mindanao po ha. So hindi ligtas sa mga taga Cagayan de Oro, Misamis Oriental at Camiguin at Zamboanga Peninsula. Kalat-kalat din po ang mga pag-ulan at maulap na panahon sa halos buong Zamboanga Peninsula maging sa isla ng Basilan at Hulusulu. So ingat po sa mga kababayan natin sa Mindanao na kayo ngayon ang concentrated na malawakang heavy rain showers po. Most of Davao Region ngayon yan. At sa loob ng 24 to 48 hour period, unti-unti magiging mas malawakang pa ang pag-ulan sa inyo dyan. So para makita natin, double check natin ang MSLP o mean sea level pressure. Ayan, para mapakita ko po sa inyo. So, makikita po natin kung i-animate po natin itong data na to. Data mismo ito ni Kaasa. Pero yung WRF niya ay mula sa GFS. Yan. Yung 24 accumulated rainfall. So, hindi pa naglo-load yung image. So, wala pang naglo-load na matinong image pa. Hintayin natin mag-complete. Yan, makikita po natin ha, within 24 hours to 144 hour period, makikita natin ang paglapit nito sa darating po ng weekend, mga bandang Friday o Saturday. Makikita natin ang heavy rain showers na po ang mag-accumulate dito sa may bandang Eastern Visayas at Eastern Mindanao. So kung ipi-previous natin yung accumulated ng water vapor, magsisimula yan dito sa southeast ng Davao region. And then lalapit daw ito dito sa may bandang Eastern Mindanao, then lalapit ng Eastern Visayas. According dito po sa WRF ng GFS GFS kasi yung basihan dito. So makita natin, moderate to heavy rain showers po ang iiral sa Eastern Samar, Surigao Region, Caraga, so most of eastern sections ng Mindanao. Mataas ang accumulated rainfall na aabot ng more than 60 mm pataas. Yan, according dito sa legend. Yan. So, kitang-kita naman po at yung pagdaan nito halos gigilid dito sa may bandang silangan ng bansa natin. Pataas, yan o. Pan-north west ang galaw niya. Mapapansin natin ang NCR or most of Calabarzon area, kabilang na ang Mega Manila, hindi masyado tayo naaapektuhan nitong malawakang ulan, dala nga po ng low pressure area na si 91W o posible pang maging tropical depression ADA na mahinang tropical depression o aktibong low pressure area siya. So mapapansin natin dito, maging dito sa ating SWOT ng 6 hour to 12 hour accumulated rainfall, mapapansin natin ang paglapit nitong low pressure area, yung mag-accumulated na water vapor, mapapansin natin most of eastern sections ng Mindanao at Eastern Visayas ang mas magiging apektado. So, paghandaan po ninyo itong mga folks yan. Kahit wala itong daman ng impact ng cyclonic effect, sakaling maging tropical depression siya, pero mapapansin natin nung dalang ulan nito ang magpapadala ng malawakang ulan at baha o posibleng baha dito sa eastern sections ng Mindanao at Eastern Visayas hanggang this weekend po yan. Yan, yung accumulated rainfall SWOT, maglalaro 100 to 200 mm accumulated SWOT na water vapor. Yung pag sinabi nating accumulated SWOT, halimbawa, sa loob ng 24 oras, aabot na sa mga 100 mm to 200 mm ang total rainfall. So, sa within
24 to 48 hours po yan. Then, within 124 hours na magiging accumulated rainfall po. Yan pong ibig sabihin yan. Hindi ibig sabihin yan sa isang araw lang yan ha, na ganyan karami. Hindi po. Sa loob yan ng mga 24 oras, 48 oras hanggang sa 120 hour period po yan. So, parang halos every 6 hour ay naglalaro sa moderate to heavy rains. Mga around 60 mm pataas ang lumalabas kada isang araw na magiging accumulated rainfall. So, medyo magdudulot pa rin yan ng pagbaha, kaya paghandaan pa rin po ito mga folks. Ito po yung SWOT ng accumulated rain base sa 10 mm winds. Yan, para kita po yung 10 mm winds nung sirkulasyon ng low pressure area o kung maging isang aktibong low pressure area man ito. Ayan po yung sentro niya. Then makikita nyo po ang magdadalang ulan, most of eastern sections ng Visayas at Mindanao. Umaabot din sa may bandang Bicol region yung lawak ng ulan nito. Pero at least, mga accumulated by 10 mm winds, naglalaro sa 8 to 12 mm ang accumulated na ulan na kasabay ng hangin. Pero kung SWOT naman o buhos ng ulan, lumalabas, umaabot sa more than 100 to 200 millimeters ang inaasahan na magiging dalang ulan sa eastern sections ng Visayas at Mindanao area sa silangan po. At least may idea na po tayo mga folks. So, diretso agad tayo sa ating computer-generated tropical cyclone sector. Again, hindi po functional ngayon yung close real-time natin. Yan, hindi po gumagana sa ngayon yan. So, wala tayong magagawa sa ngayon. Hopefully, maayos na yan ng Hawaii, ng infirmary sa Hawaii. Pero meron tayong backup na tinatawag nating fail-proof data. Ito yung hindi talaga nag-fail kahit na nagba-brown out. Yan, salamat naman sa foreigner na meteorologist na nag-share sa atin ito at pinagbigyan po tayo na mag-share ng kanyang data at makikita natin despite na every 6 hour po ang mostly updated nito, pero at least meron tayong mas reliable data na gumagana kapag hindi po gumagana ating yung isang dashboard natin. So, sa mapapansin natin, halos papasok na ito ng Philippine Area of Responsibility. Ang unang data nito ngayon, 8 o'clock AM pa po ito, huling data. So, wala pa kasing 6 hour period. Mga bandang alas 2. Mga bandang alas 2 pa siya mag-update mamaya. So, as of 11 o'clock, 8 AM, ito yung huling record. Ang pagbabase natin ang Davao Oriental. Yan. Mula rito, ang layo niya so far ay nasa 1,025 km east-southeast ng Davao Oriental. Sa labas pa rin ito ng Philippine Area of Responsibility. So, hindi pa siya nakakapasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Maramang gagalaw yan mga mamayang alas 2 ng hapon. So, yung oras nito, pag nag-update, halos kapareho kay Pag-asa. So, yun nga lang ang hindi kagandahan nito. Pero at least, meron tayong backup. At least, meron tayong mabibigay na detalye man lang kahit papaano. So, halos malapit na itong pumasok ng PAR. Pero inaasahan natin, papasok na ito mga bandang Thursday o Friday na talaga. Expected, papasok na ito ng Philippine Area of Responsibility. And then, kikilos ito pa northwestward. Ganyan, kung i-aanin natin, halos pa ganyan ang magiging kilos daw niya. Yan. Yung mga huling empirical records ng ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring. Halos ganyan ang magiging galaw daw niya. At makikita naman natin yung outer rain band, nagpapang-abot na nga po dito sa most of Southern Mindanao. Kaya nakakaranas sila ngayon ng napakamalawakang pag-ulan ngayon dyan. Ingat po mga kababayan dahil magdadala yan ng posibleng flash floods. At tuloy-tuloy po yan. At makita natin ang malawak na kaulapan nito nagdadala ng matitinding pag-ulan nga po dito sa may bandang southern part ng Mindanao. So anytime habang lumalapit itong low pressure area at pag pumasok nito ng PAR this weekend, ay posible itong dadaanan nga po hanggang eastern Visayas. At may mga forecast kasi na ito ay posibleng tumawid dito sa may bandang eastern Samar at then yung sentro niya ay dadaan dito sa may bandang southern Luzon. So yun yung mga long range forecast pa lamang niya ha. So, maaring hindi yan accurate, maaring magbago po yung galaw niya. So, time to time, babantayin natin yung magiging galaw. Sa ngayon, ito muna ang mabibigay nating data. Mapapansin natin, yellow color pa lamang yung kanyang indication na ibig sabihin, maliit pa rin ang tsansa daw niya na maging isang ganap na bagyo.
Central air pressure nito 1,006 hectopascals po. So medyo bumababa na po yung kanyang atmospheric pressure. Yan. So yan pa lamang po at wala pa namang ipinapakita na mga track combination forecast dito. Maging sa pinaka-ensemble wala pang ipinapakita. So initially hindi pa natin pwedeng makonclude kung tuloy-tuloy pa itong magiging ganap na bagyo. Pero inaasahan na natin ay magiging active na low pressure area ito this weekend na darating. Ito po yung floating satellite niya, patuloy na nagkakaroon ng slightly Coriolis circulation at low level convection. Ayan, medyo nagkakaroon na siya ng low level. Disorganized pa nga lang siya sa ngayon. Yan, masyado pang disorganized. Pero mapapansin nyo naman, nagkakaroon na siya ng dahang-dahang circulation. Ayun, ito na yung pinakapuyo niya, yung pinaka-center eye wall, ganyan. Halos nandiyan na yung pinaka-center eye wall niya. Yan. Pero wala pa namang mga computer charts at models na lumalabas dahil hindi pa nga po organized yung circulation niya base dito sa satellite imagery. So kung titingnan naman natin ang ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, mapapansin po natin dito sa mga computer models ng GFS, ganun din na nakikitaan. Yan. Dito, mas aggressive kay GFS. Yan, tropical depression din na nakikitaan na aabutin dito kay GFS. Yan. And then halos gigili dito sa Eastern Visayas. Yan. So hanggang January 15 to 19 na po yung forecast niyan. Yan, makikita natin. At kay ECMWF naman ito naging tropical depression din siya. Yun, nag 1,002. So naging tropical depression din siya. Yan, so dito medyo nag-improve kay ECMWF yung forecast track niya. So malamang ay magiging tropical depression talaga ito dahil nakataas ang forecast kay ECMWF. Yan. Lalapit ito kung ipopost natin. Yan. So mga Thursday o Friday dito mga nasa loob na ito ng PAR. At lalapit ito naman ng Eastern Mindanao muna, then mag-i-Eastern Visayas. So magdadala po yan ng malawakang ulan sa most eastern sections ng Visayas at Mindanao area. So paghandaan po natin ito mga folks darating na yan ng Thursday and Friday, tuloy-tuloy po yan. Kay Icon at GAM, ganun din ang pinapakita. So tropical depression, mataas ang confidence ng mga forecast ngayon na mukhang magiging tropical depression ADA ito. So malamang itataas nga ito ni Japan Meteorological Agency within 48-hour period po yan. So makikita naman natin umaayon din si ECMWF. Sa ating global spectral model, ganun din ang nakikitaan dito. Ayan dito, dadaan ito ng Eastern Visayas and then lalapit dito sa mga ng Southern Luzon. Yan naman ang forecast track o forecast extension ng Japan Meteorological Agency. Yung mean sea level pressure bumababa sa 1,002, 1,001. Yan, nag-1,002 siya So malino naman po dito, ayan nag-orange. Ayan 1,002 to 1,001. So apektado ang most of eastern sections ng Visayas at Mindanao niyan hanggang this weekend na yan. So paghandaan po natin mga folks. So mapapansin natin dito hanggang tropical depression lang sa ngayon ang nakikitaan natin dito pero walang masyadong malakas na impact. So siguro mga hanggang 55 km per hour ang lakas ng hangin nito. 44 to 55 km per hour. Yun yung estimate natin kapag ito ay tumagilid o gumilid na ito dito sa memang ng Eastern Visayas. So hanggang mga siguro ganun lang. Hindi naman sa siguro nakikita na aabot ito ng more than 75 to 85 km per hour na masasabi nating magto-tropical depression. Baayon yan dito sa huli nating o latest natin na ginagamit sa global spectral model. So malinaw yan mga folks So, kung may nagsasabing magiging super bagyo, wag pong paniwalaan yon, fearmongering po yun Tingnan po natin yung pinaka-latest natin ng mga spectral data natin. Kitang-kita naman po dito, hindi naman siya ganun na nakikitaan na magiging mas malakas na bagyo. Strike probability, well, paliwanag na natin yan, tumaas na nga po siya sa 90%, so very positive na magiging isang active na low pressure area ito. At sa atin naman, tatawagin yan as tropical depression. Just in case, yan ang magiging unang low pressure area natin na tatawagin sa local name na ADA. Yan. So, kapangalan pa nung zombie game na nilalaro ko. Yan, iniidolo pa na natin yun. So, yun po, ADA po ang magiging pangalan yan, oras na tawagin niya ni Pag-asa as tropical depression. So,
Nakadepende na kay Pag-asa kung tatawagin nila itong mahinang bagyo, mga moderate na bagyong si Ada or moderate. Hanggang moderate lang nakikitaan natin dito na lakas nitong si Ada, just in case po tatawagin sa local name po sa darating na weekend nitong weekend na darating po mga folks. So tingnan na lang natin si Pag-asa na po magde-decide niyan, dahil kay Japan Meteorological Agency pinakita ko naman sa inyo hanggang 1,006 hectopascals ito to 1,002 hanggang 1,001 hectopascals yung kanyang pinakamababang atmospheric pressure. So siguro medyo mahinang tropical depression lamang siya kapag lumapit na dito sa bandang Eastern Mindanao. So ang magiging problema lang talaga natin sa bandang Eastern Visayas sa Mindanao, yung dalang ulan po nito. So yun po ang paghandaan na lang po natin. Dahil maaring magdulot pa rin yan ng malawakang baha, dahil pinakita ko sa inyo kanina sa pinaka rainfall SWOT o yung accumulated rainfall po sa loob ng 144 hours ay posibleng umabot nga sa 100 to 200 millimeters ang magiging total accumulated rainfall niya kapag ganung oras o tatagal ng at least 144 hours po. So within 24 hours naglalaro yan hanggang 50 to 80 millimeters na total rainfall po kapag sa loob ng 24 oras. So ganyan lamang ang nakikita natin na magiging malawak ang ulan niya. So malinaw po yan mga folks ha. So in T144 hours, silipin na rin natin sa tropical cyclone genesis natin na ginagamit. Yan, para ma-idea kayo within 144 hours. At least ito yung pinaka-closer na forecast na magiging strike probability o tropical cyclone strike probability dito sa bandang Eastern Visayas at Mindanao. Yan. So, damay na po ha ang halos buong Davao region po niyan ha. At sa Eastern Visayas naman, Eastern Samar hanggang Leyte naman ang apektado. Yan. So, makita po natin ang malawakang ulan na umaabot hanggang bandang Southern Luzon daw yung magiging ulan niya. Balikan natin yung 144 hours. Mahirap yung load ng image. Nahirapan mag-load yung image kanina. So, nakita nyo naman po, medyo delay lang yung pag-load ng image. Ayan, nakita na natin. Ayan. So, umaabot hanggang Southern Luzon daw. Diyan sa Bicol region po, yung strike probability. So, hindi lusot ang Bicol region mula sa Eastern Visayas na makakaranas tayo ng malawakang ulan po. Aabot yan sa buong Southern Luzon, at least 30 to 40% hanggang Metro Manila. So, posibleng ulan din tayo sa Metro Manila. Kaya lang, hindi ganon katindi. Siguro mga around 20 millimeters ang in-expect natin na accumulated rainfall dito sa Metro Manila. Yan. Iyan ay nasa January 18 na po yan siguro. So, mga Sunday sa darating na Sabado o Linggo na mararamdaman natin dito sa Metro Manila. Kung sakaling ganyan ang magiging galaw po niya ha, at hindi na po magbago yung kilos according dito kay ECMWF. Kapag hindi nagbago po yung galaw niyan, so posibleng mararamdaman natin yung ulan sa Metro Manila sa darating na Sabado o Linggo. So, paghandaan po natin itong mga folks. Samantala sa Ulat Lindol, wala naman tayong na-detect so far na malawak ang pagyanig dito. Yan, mga maliliit na cluster lamang. So, wala tayong masyadong komento. Diretso agad tayo sa data feed ni PBox. Kung marami-rami dito, ang magnitude 4, ayan, mayroong magnitude 4.6 na naman sa southeast ng Burgos, Surigao del Norte. So, mukhang gumagalaw-galaw na naman dito sa may bandang Eastern Mindanao. Yan, kaninang 12:35 ito at 12:48 ito ng madaling araw. Magnitude 4.6 na may lalim na epicentral depth of 23 kilometers. Pangalawa naman, kaninang 5:03 AM sa may bandang Sarangani naman ito. So halos dito, mukhang malapit sa Talaud. Yan, pagitan po ng Indonesian Peninsula, mukhang sunod-sunod po yung mga pagyanig dyan. Yan. So, according dito is may magnitude 4.3 po ito, mababaw, 10 km po ang depth, naganap kaninang 5:03 AM. Then, sa Balot Island pa rin, yan, magkakatabi lamang sila, kaninang 5:33 AM naman na may magnitude 4 na 9 km ang epicentral depth. Yan, puro aftershocks yan, ayun o, puro aftershocks. And then, kaninang 9:57 AM ngayong umaga, nagkaroon na naman ng another magnitude 4.2. Malalim na epicentral depth 142 km. So, mula kanina halos dito nakakonsentrate yung mga pagyayanig sa may bandang southern part ng Mindanao.
Yan. So malawak pa rin ang ating cluster ng lindol sa paligid po ng Manay Davao Oriental. Yan, nasa 92 po ang lindol. So medyo nabawasan na po yung iba. Pero mapapansin natin, maging sa iba ng Bogo, Cebu, ay tuloy-tuloy pa rin na ang clustered earthquakes. Yan. So diretso agad tayo sa ating historical earthquake data para makita natin kung gaano karami ang clustered earthquakes sa iba ng Bogo, Cebu at bandang Davao Oriental na. Yan, so for the month of January ngayong taon, 2026. Yan, nasa total of 475 earthquakes na tayo. 447 dito sa magnitude 2.0, 22 sa magnitude 4.0 pataas, 4 sa magnitude 5 at 2 magnitude 6.0 pataas. So marami talaga dito sa may bandang Eastern Mindanao. Ang dami ng clustered earthquake ngayon dyan. Yan, nasa 164 na po ang total cluster earthquake sa may bandang Manay, Davao Oriental. Mga around 39 naman sa may bandang Surigao del Norte at 47 naman sa may bandang Bogo, Cebu. So marami-rami na rin ang mga pagyinig dito. At mula sa pagitan ng Indonesian Peninsula ay tuloy-tuloy din ang mga lindol din dyan at clustered earthquake po. Nasa 10 na nga po ang may pagyinig dyan. So mukhang gumagalaw po yung ating mga tectonic plates dyan. At dikit-dikit yan ha. Siguro ay posible kasi maraming underwater volcanoes kasi dyan sa ilalim na yan. Pagitan po ng bandang Davao Occidental. Marami daw kasing mga underwater volcano dyan. Kaya siguro nagkakaroon na naman ng mga crumbling at paggagalaw ng mga tectonic at subduction plates dyan. So sa mga kababayan natin sa may bandang Eastern Mindanao ay mag-iingat at medyo ready pa rin po tayo mga folks. Sunod-sunod pa rin ang mga pagyayanig. Ganon din sa may bandang Visayas sa may bandang Cebu. Sa Luzon, hindi naman gaano pero nadadagdagan din yung mga ilang mga mahihinang clustered earthquake dyan, pa isa-isa o padala-dalawa. So mas marami pa rin dito sa may bandang Visayas at Eastern Mindanao ang marami talagang clustered ng pagyanig. So total of 475 earthquakes na po tayo. Panimula pa lamang po, so kasama ang magnitude 1.0, nasa 620 na po ang earthquakes natin. Alisin natin ang magnitude 1.0, between 2.0, nasa around 450 ang total earthquakes natin. To 475 po. So yun po yung pinaka-clearance ng error between 450 to 475. Yan. So, yung error niya kokonti lang. Well, kasi yung system medyo nagkakaroon ng discrepancy sa pagbilang, pero yung pinaka-eksaktong bilang dito sa ating ginagamit sa itaas. Yan. So, halos kapareho lang din naman po yan, yung clustered ng earthquakes at yung total earthquakes natin kada buwan. So, malinaw po yan mga folks. Wala pa naman sa 500 ang total earthquakes natin mga folks. Pero marami na kaagad ang mga cluster, lalo na sa bandang Eastern Mindanao area. Yan. So, lagi po tayo mag-iingat at maging alisto mga folks. At narito naman ating 3-day to the weather forecast para sa araw ng Martes, January 13, 2026.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, January 13, 2026. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa babang detalye gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na sa ating report. Expected lamang na magiging gloomy at overcast pa rin tayo sa maghapon, lalo na dito sa Mega Manila. So expected ang mga isolated pa rin ang mga pag-ulan ngayong maghapon, mga folks. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading na ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.